Hi sir, good morning. Jelly. Sir, nabigyan na ng copy ng chairman's report lahat po ng member ng Protect Committee. Yes, pinadala namin this morning. And may mga initial feedback po ba acceptable sa kanila ito pong laman ng chairman's report? Wala pang feedback from the senators. We reached out to their yung mga point person nila. Ah, So wala pang feedback. Pero marami dito are also comments and recommendations by the senators themselves. Like for example, yung VAT kay Senator Loren at kay Senator Bamian. Of course, yung negotiations kay Senator Marcoleta. Yung agree, most of it came from Senator Kiko. So marami dito are from the hearings themselves. mhm. And then sir, when do you intend to furnish copy po sa Malacanang? Actually, nag-furnish na kami this morning din. Okay. Pinadala namin, we were advised to send it to the executive secretary. So nagpadala kami ng copy sa Malacanang through the executive secretary and nagpadala rin kami doon sa mga secretaries directly involved with the situation like DOE, DSWD, DOTR, um, DA, DepDev. So ito yung mga directly involved. So nagpadala rin kami sa kanila. Sir, doon sa mga marami kasing mga short, medium, and long-term recommendations yung chairman's report. May lang po doon na parang initially may tugon na yung Malacanang like doon sa high-level government-to-government Mm. negotiations para Yeah. matulungan po yung mga oil company na bili nga ng supply. Kahapon po inutusan na ng Pangulo si Foreign Affairs Secretary Lazaro, di po ba, na makipag Yes. Yes. ah, at, negotiate doon sa ambassador ng Iran. Yeah. Maganda 'yun at papasalamat ako sa ating pangulo at binuksan niya yung possibility na 'yon. Nakita ko kasi iba-ibang bansa kanya-kanyang negotiation with Iran, no? Japan nakikipag-negotiate, Mhm. Thailand nakikipag-negotiate, Malaysia so kanya-kanyang negotiation. Ito naman ay para mapadaan yung ating mga cargo na naipit sa Strait of Hormuz. Sinabi naman ng statement ng Iran basta hindi nila kaaway ay padadaanin nila yung cargo. So marami tayong naipit doon. So sana mapagbigyan na padaanin at hindi atakihin. And then importante rin kung meron nga kasi ang Iran rin is also exporter ng oil. At this Mhm. time, kung pwede tayong maka-negotiate ng oil sa kanila, mas maganda rin. This time kasi, ang importante natin, sariling interest natin eh. Hindi pwedeng tumukod yung ating ekonomiya. So lahat ng possibility sa Iran, even with Russia, for now, dapat humingi tayo ng supply from them. Mhm. So sir, ano yung ine-expect natin kung sakaling i-consider ng Malacanang itong mga nakalagay nyo na mga short, medium, and long-term na mga recommendations? Dito sa page 2 ng executive summary, number 3 in the short term, Mhm. ako I'm advising the DOE to already start putting in place a framework for rationing or rationing fuel. Maraming bansa na nagra-ration ng fuel. Pinakabago is Indonesia. And napanood ko yung statement ng ating Pangulo this morning, tsaka tinitingnan ko yung report. Nagpadala ng report sa akin ang DOE. Aha. 51 days yung ating inventory, no? On Mhm. the average. LPG being the shortest, 34 days. So, in other words, and then nakita ko may mga padating, no? Kanina sinabi ng ating Pangulo may mga padating. Pero kahit na binilang mo yung mga padating, it's good for additional 10 days. Aha. So, to extend the number of days, maghanda na tayo for rationing. In fact, kung hindi pa rin tayo makasecure ng more than 10 days, ang advice ko nga, mag-ration na tayo for um, non-essential services. Dahil hindi tayo pwede mag-ration kung malapit na maubos yung gasolina natin or maubos yung crudo eh. As early as now, mag-ration na tayo para ma-extend natin from 51 days kung kaya ma-extend yan to another 90 days or even longer. Mhm. Dahil
hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng mag-ration pag malapit na maubos yun. Lalo tayo Mhm. magkakaroon ng problema. So sir, kapag nagkaroon ng fuel rationing, it means limited na yung pwedeng mabili ng tao ng gasolina. Kumbaga may mga limitation yung pwede nilang bilhin. Yes, I know it's unpopular. No? Hindi siya popular at this point, but this is reality. Hanggang Mhm. 51 days lang ang ating gasolina. Pag inantay pa natin yan ng malapitan, magkakaproblema tayo. No? So mas maganda pang i-extend natin yan ng mas mahaba para makasurvive, makasurvive at makatawid tayo. May mga kausap ako mga private sector companies and they're open sila dahil alam nila importante 'yun. So yung mga essentials of course dapat protektahan yung katulad ng mga ambulansya, bombero, police, defense, Philippine Coast Guard. Pero kung mga non-essential naman, pang mga leisure, pwede na tayong sa aking pag-aanalisa, pwede na tayong mag-ration. Mhm. Sir, isa rin sa recommendation nyo habang nasa state of national energy emergency ang bansa, pag-aralan yung pag-impose ng price cap sa produktong petrolyo. Ano po Yeah. yan? Aside doon sa possible suspension and reduction ng excise tax, lagyan pa ng price cap. Actually, meron na tayong price cap on rice, no? Imported rice. Mhm. Nakita ko sa statement ng ating Pangulo. So, yung imposition naman ng price cap on fuel, ito last resort rin to. Hindi natin pwedeng gamitin right away, no? But Mhm. possible na pwedeng gamitin. Kasi, I'll give you a very concrete example. Ang LPG, 2 weeks ago is 9 pesos per kilo. Ngayon, 40 pesos na per kilo. No? Mataas At, na. alam naman natin lahat ng karinderya, lahat ng mga household consumers, I think almost 90% ng household consumers, LPG, sa mga negosyo, makakaapekto yan. No? So we need to study that possibility of a price cap, lalo na kung mayroong mga nag-speculate or nag-hoard. Mhm. And then sir, may possible recommendation yung amendment sa oil deregulation law. Ano to? Para magkaroon ng provision for consumer protection. Yeah, consumer protection and also government protection actually. No, kasi nga Mhm. hindi natin alam kung sinasamantala ng mga oil players itong situation na ito by selling at a high price. Mhm. Uh, Ngayon kasi sinasabi nila hindi naman sila kumikita or tama lang kita nila. Pero yun na nga, no? Common sense dictates, lumang inventory, binebenta mo na mataas, di napakataas yung iyong markup. O halos doble nga yung ibang computation. So, kailangan ang gobyerno meron ding ample power to get information. Di naman natin sinasabi i-regulate but get information. At kung na-prove na merong profiteering, then tsaka kasuhan. Ngayon kasi hindi ka makakaso ko wala kang information eh. Hindi mo alam kung magkano talaga binebenta eh. Mhm. Mm. And then last na lang sir, so ngayon dahil ito ay chairman's report, sabi niyo nga depende pa sa magiging development. For now, wala Yes. naman po kayo nakikita na necessity na magpatawag uli ng panibagong hearing yung Protect Committee. Meron, Sally, we're looking at the following week to call a hearing. Alam ko slow season na this week, no? So nakikipag-coordinate kami sa DOE kung ano ba yung mga recent developments. Pero huhingi kami ng pagpapatawag kami ng isa pang hearing, possible next week or the week after, Mhm. para makakuha ng updates. Okay, so sir, ang mga invited pa rin dyan, yung mga cabinet members ng mga concerned government agencies? Yes, tama.